Medyo ano lang, magi-spoil lang ako ha. Oo, isang ano lang, isang patikim na spoil lang naman. Oo, may isa tayong kama na bibilhin, okay, at ang worth po nito ay 68,000 pesos. Ito daw po yung mga ginagamit sa mga hotel, kaya medyo talagang iba. O, kasi sleep is very important. O, napaka-importante ng tulog, ng relaxation. Kumbaga parang yung kasi talaga ang binibili. No, yung relaxation, yung vibe, stress-free. Okay, talagang pinaka-premium. Sabi ko nga, pinaka-premium na unit na kapasok mo sa unit na to, parang tingin mo, napaka-expensive mo. Ito yung gusto ko talagang ito yung gusto ko talagang mai-achieve, yung pagiging expensive mo kahit anong kahit saan ka manggaling, man ang background mo sa buhay, everyone is welcome, no? Sa gitong klaseng unit na medyo mababa po ang ating presyo. Si Fame, I think October, first week ng October. So na-turn over na nga po sa atin si Fame. Okay, and syempre dahil turnover na nga, ah, plano na nga po talaga namin simulan ang negosyo. O kasi po ang intention talaga ng client natin ay ipapa-Airbnb. Talagang tayo nga po ay involve, ayan, para tulungan ng ating client na ito na taga Belgium sa kanyang Fame residences, no? So, na-excite po ako dito kasi nagsimula na nga po ang interior, ang pag-ayos ng interior natin, pag-i-interior sa unit na yan, and sobrang excited ako kasi ito pong kauna-unahan o kauna-unahan ko pong maalagaan sa pagpapa-Airbnb. O kasi may mga clients po ako na parang hindi ko gaano, though ando doon po yung pag-aalaga, pero hindi ako ganun katutok. But this time, parang gusto kong i-challenge ang ating sarili na mag-alaga this time ng isang unit, no? Kasi siyempre parang as a consultant, parang naniniwala kasi ako na pinagkatiwalaan ka ng client mo, no, para kumuha ng unit, no? So dapat andun yung pagiging involved mo, tulungan mo sila, no? Hindi siguro lahat ibibigay natin ng buong puso't isip at kaluluwa. Pero syempre parang ang gusto kong isipin this time na parang sa akin din po yung property. Parang ako din may-ari ng property. At kung ikaw ay may-ari ng property, aalagaan mo, mamahalin mo, pagsisikapan mo, 'di ba? So, 'yun. So, excited na ako na mapaayos itong interior. Medyo ayoko munang magbigay ng mga detalye sa pagpapa-interior na 'yan. Okay? Pero ang team po kasi ng ating ng design is hotel. Oo, siyempre hotel parang ang gusto nating iparating sa mga guests, sa mga tenants na once na nag-check-in ka dito sa unit na 'to o nag-staycation ka sa unit na 'to para maiparamdam natin yung vibe ng hotel na medyo affordable ang presyo. Yan. So medyo yan po yung ating peg o yung peg ng interior hotel. So abangan niyo po Kabayan Cup Deeds. Medyo talagang pinagkagastusan talaga ito ng aming client, and talagang kahit ako pati pagpili ng mga ah, furnitures talagang hindi talaga tinipid. Oo, eto sa ano lang, medyo ano lang, magi-spoil lang ako ha. Oo, isang ano lang, isang patikim na spoil lang naman. Oo, may isa tayong kama na bibilhin, okay, at ang worth po nito ay 68,000 pesos. Yes, kama. Oo, eto daw po yung mga ginagamit sa mga hotel, kaya medyo talagang iba.
Kasi sleep is very important. Napaka-importante ng tulog, ng relaxation. Kumbaga parang yung kasi talaga ang binibili. No, yung relaxation, yung vibe, stress-free. Okay, yung talagang pinaka-premium. Sabi ko nga, pinaka-premium na unit na pagkapasok mo sa unit na to, parang tingin mo, napaka-expensive mo. Ito yung gusto ko talagang ito yung gusto ko talagang mai-achieve, yung pagiging expensive mo kahit anong kahit saan ka mang galing, kahit anong man ang background mo sa buhay, everyone is welcome, no? Sa gitong klaseng unit na medyo mababa po ang ating presyo. Affordable ang ating staycation rates. Oo. So hopefully matapos po siya no sa etong December at ipapakilala ko po sa inyo ang ating mga interior kapag natapos na nga po yung ating unit na yan. So super excited talaga ako dahil yun nga medyo nape-pressure talaga medyo talagang pine-pressure talaga natin sila kasi ito ang magsisilbing mukha mismo ng mga ng mga ng kanilang ng interior para sa lahat ng mga gustong magpa-interior. Tama ba sinasabi ko? Basta yun po kabayan ka updates. Abangan nyo po yan. Fame Residences. Oo. And syempre, may mga kasi no, parang may mga clients tayo na naghahanap ng property na medyo mura. For Airbnb. Isa po ito makakonsider ko si Fame. Kasi, trivia lang po, kabayan ka updates sa Fame Residences, alam niyo po ba, yung mga one bedroom mid-unit natin, yung mga one bedroom mid-unit or family suite natin dyan, alam niyo po ba na pare-parehas lang ang presyo? Yung mga mid. Again, uulitin ko, mga mid-unit po. Mga nasa 5.1 something lang. 24.1 square meters. Ayan, napaka baba lang ng presyo diyan mismo sa Fame. Kaya sobrang love ko ding i-market talaga ang Fame Residences. Though hindi na ako gaano nag-a-update talaga diyan kasi nga po turnover na. Pero yung Tower 3 alam ko yung Tower 4 hindi pa turnover. Ang Tower 1, 2 and 3 turnover na tapos sold out na rin. Nakakatuwa. Sold out na rin po yung 1, 2, and 3. May mga nare-reopen, pero konti na lang talaga. Nakukuha din po agad. Kasi syempre, ang gusto ng client agad, makapag-move in agad. So, natuwa ako kasi syempre, po ito, parang knowing na ang dami-dami po nating kakompetisyon ng mga developers dyan sa area na yan. Or moving. Ayan, moving po ang ating inventory dyan mismo sa Fame. So, Tower 4 na lang po ang available natin dyan.